sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Parang awang mo na. Konting panahon lang ang hinihingi ko. Gusto ko makapiling ng anak ko kahit isang linggo lang. Sige, pagbibigyan kita. Pero uulitin ko, wag na wag mo akong gagaguhin dahil malilintikan ka sa akin. Handog ng DZRH ang dulang sa kanyang panahon. May mga ginagawa tayong desisyon dahil yun ang hinihingi ng pagkakataon. Hindi natin alintana kung ano nga ba ang magiging bunga niyon hanggang dumating ang panahong pagsisisihan pala natin ang bagay na yun. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Maricel sa ating dulang sa kanyang panahon. Ang laki na nandyan mo, Maricel. Kailan ka ba manganganak? Sa isang buwan na po, Lolo Pedro. Ano ngayon ang balak mo? Itutuloy mo pa ba ang kasunduan nyo ni Gardo? Yun nga po ang gumugulo sa isip ko. Parang gusto ko na po umatras sa usapan namin. Pero malaki na ang nagagastos niya sa iyo. Lalo-lalo na sa akin. Pasensya ka na, Apo, dahil nagiging pabigat na ako sa iyo. Lolo, hindi po kayo pabigat. Kayo pong nag-alaga at kumupkup sa akin. Kaya sa pagkakataong ito, kayo naman po ang alagaan ko. Lalong-lalo na ngayon na may sakit kayo. Hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Patawarin mo ako, Maricel. Dahil hindi kita nabigyan ng magandang buhay. Kaya nga po, ito na ang pagkakataon natin para makaahon tayo sa kahirapan. Kaya mo bang tanggapin ang magiging kabayaran ng inaasam mong karangyaan? Yun nga po ang inaalala ko. Para po kasing mabigat sa kalooban ko. Pero mukhang wala na po yata akong magagawa kundi ito pa rin ang isang hindi ka nais-nais na kasunduan. Marcel, sabik na ako sa pagsisilang ng anak mo. Kahit naman ako, sabik na rin. Ako lang ang may karapatang maging sabik. Cardo, huwag mo naman alisan ako ng karapatan dahil anak ko rin ito. Baka nakakalimutan mo. Ibinenta mo na ang iyong karapatan bilang isang ina. Alam ko yun. Pero kahit pa ilang beses mo baliktarin ang mundo, ako pa rin ang ina ng batang ito. At hindi mo na mababago pang katotohanan yan. Teka. Hindi ko na gustong tono ng pananalita mo, ah. Don't tell me. Umaatras ka sa kasunduan natin. Bakit, Gardo? Wala na ba akong karapatan magbago ng isip? Hindi ka na maaaring umatras sa usapan natin. Sa ayaw at sa gusto mo, kukunin ko ang aking anak. Gardo, hindi na ba talaga mababago ang isip mo? Dharma, 2 linggo na lang. Ngayon pa ba naman ako magbabago ng isip? Paano kung si Maricel yung magbago ng isip? Magagawa ka ba? Hindi na pwedeng gawin nun. Kung kinakailangan gumamit ako ng dasyo na gagawin ko, mapasakin lang ang anak ko. Pwede naman tayo mag-ampon, di ba? Yun mismong gagawin ko eh. Aampunin ko ang sarili kong anak. Bakit ngayon mo lang sinabi ang tungkol dito?
Kasi po ayaw ipaalam sa inyo ni Gardo dahil alam niya tututol kayo. Hindi talaga ako pabor sa ideyang yon. Saan niyo ba nakilala si Maricel? Dati po namin siyang kasambahay. Hindi ko po alam na maiisip ni Gardo ang bagay na yun. Ayaw po kasi niya mag-ampon ng hindi niya kadugo. Kung hindi nga lang sana ako naging baog, o di mabibigyan ko ng anak si Gardo. Wala kang kasalanan, Lerma. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Paano yan, Mama? Mukhang nagdadalo ang isip na si Maricel. Sabihin mo sa akin kung saan siya nakatira. Gusto ko siya makausap. Kung po pwede nga lang po sana, umatras ako. Pero malaki na pong nagagastos ng anak ninyo. Naiintindihan kita dahil isa rin akong ina. At alam ko ang pakiramdam ng mawalay sa isang anak. Yun na nga po eh. Iniisip ko pa lang na mawawalay sa akin ang anak ko. Nasasaktan na po ako. Eh di lalo na kapag nangyari na yun. Gusto mo ba talagang umatras sa usapan niyo ni Gardo? Bakit po? Matutulungan po ba ninyo ako? Gusto kitang tulungan. Pero hindi ko alam kung paano. Basta, titingnan ko kung ano ang aking magagawa. Pwede ba, Mama? Huwag na kayong makialam. Bakit naman kasi hindi mo agad sinabi sa akin? Dahil alam kong kukontrahin niyo ako. Talagang hindi ako pabor doon. Sabi ko naman sa inyo, huwag na kayong makialam. Dahil ako pa rin ang siyang masusunod. Ang cute naman itong anak ko. Ang pogi. Kapukha ko. Hindi na ba talaga magbabagong isip mo? Maricel, malinaw ang usapan natin. Kaya kukunin kong anak ko sa lalong madaling panahon. Pwede bang huwag mo na ngayon? Huwag mo kong gaguhin, ha? Hindi ka na maaaring umatras. Parang awa mo na. Kunting panahon lang ang hinihingi ko. Gusto ko makapiling ang anak ko kahit isang linggo lang. Sige, pagbibigyan kita. Pero uulitin ko. Huwag na huwag mo kong gagaguhin. Dahil malilintikan ka sa akin. Hindi mo na lang sana dinala rito ang batang yan. Sana binigay mo na siya kay Gardo pagkalabas mo ng ospital. Gusto ko lang po siya makasama kahit sa maikling panahon lang. Pero lalo mo lang pahihirapan ang sarili mo. Lalo ka lang masasaktan dahil mapapamahal ka rin sa anak mo. Kung gusto mo siyang alagaan, edi, panindigan mo na lang. Huwag ka nang tumupad sa inyong kasunduan. Pero, paano po, Lolo? Paano pong gagawin ko? Tao po. Ba, may tao. Tao po. Ako na magbubukas ng pinto. Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Ma'am Eloisa, kayo po pala. Tuloy po kayo. May importanteng bagay akong sasabihin sa iyo. Sige po. Ano po ba yun? Vincent! Tinakbuhan ako ni Marcel. Hayaan mo na lamang siya. Dala niyang anak ko. Pagkatapos sasabihin niyong hayaan ko lang siya, Anak din niya yun. Kaya may karapatan din siya doon. basta hanapin ko siya. Susundan ko siya kahit sa impyerno pa siya magpunta. Hindi mo na siya masusundan. Dahil ako mismo ang nagpataka sa kanya. Ano? Binigyan ko siya ng isang malaking halaga para mamuhay ng tahimik kasamang anak at lolo niya. Nagawa niyo yun? Bakit, Mama?
Bakit yun nagawa sa akin ito? May sapat akong dahilan kung bakit ko tinulungan si Maricel. Makinig ka sa aking sasabihin. Albert, ipangako mo sa akin na alagaan mo siyang mabuti. Hindi mo na kailangan sabihin yan. Dahil anak ko rin ito. Hindi ko siya pababayaan. Sana balang araw, hindi mo ipagkait sa kanya katotohanan. At pakilala mo ako sa kanya. Ayokong mangako. Pero titignan ko kung darating pa nga bang araw na yun. At siya nga pala. Naideposito ko na sa iyong bank account ang 1 milyong piso. Paano? Aalis na kami. Anak ko, patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Alam mo ba kung gaano kabigat sa dibdib ang pangyayaring yun? Labis ko yung pinagsisihan. Kaya ayokong danasin ninyo ni Maricel. Kaya sana naman maunawaan mo ko kung bakit ko nagawa yun. Dapat lang na pinapainitan mo rito sa tabing dagat tuwing umaga yung anak mo. Makabubuti ito sa kanya. Maraming salamat po, Ma'am Eloisa. Pero, paano po kung masundan ako dito ni Gardo? Hindi ka na niya susundan. Sinabi ko sa kanya na halos pareho tayo ng naging sitwasyon. Naikwento ko naman yun sa'yo, di ba? Opo. Meron po pala akong gustong itanong. Ano yun? Saan po ba ninyo ginamit yung 1 milyong piso na naging kabayaran sa anak ninyo? Ginamit ko ang pera na binayad sa akin ni Albert upang makapagbagong buhay. Naging maayos naman at marangya ang buhay ko. At naging masaya rin ako sa piling ng aking naging asawa at mga anak. Pero sa kabila nun, nangungulila pa rin ako sa anak ko na nawalay sa akin. At maging hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na muli kami magkikita. Huwag po kayong mag-alala. Dahil hindi ko ipagkakait ang karapatan ni Gardo bilang ama. At ganoon din po ang karapatan ninyo bilang lola nitong anak ko. Maraming salamat, Iha. At huwag ka mag-alala. Dahil ituturing na rin kitang anak. Kapalit ang anak kong nawalay sa akin. Maraming salamat po. At umasa po kayo na aalagaan kong mabuti ang inyong apo. At sana po, maging masaya na rin si Gardo at Lerma sa piling ng batang kanilang aampunin. Ang isang anak ay biyayang mula sa Diyos, at ang ligayang dulot nito'y hindi mapapantayan ng kahit pag-aanong kalaking kayamanan. Kaya dapat lamang pahalagahan ng isang ina ang kanyang anak, upang lalo nating malaman ang kahulugan ng pagiging magulang sa kanyang panahon. Mga nagsigala, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Bernie Bascao. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Samog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz, sa kanyang panahon.